Mapaglaro ang tadhana. Bakit nga ba kailangan pagtagpuin ang dalawang tao pero hindi naman sila magiging magkasama hanggang sa huli? Ang sabi ng iba, nangyayari ito dahil sa bawat taong dumarating at umaalis sa buhay natin ay nagbibigay at nagiiwan sila ng mahalagang aral. Inihahanda lang daw tayo para sa totoong nakalaan para sa atin. Ngunit paano kung muling nag-cruise ang landas ninyo ng taong bahagi na lamang ng iyong nakaraan? Paano kung muli siyang kumatok sa puso mo? Hahayaan mo ba siyang pumasok kahit alam mong hindi na pupwede? Dear Papa Dudut, hindi ko iniisip na isa ako sa mga magpapadala ng kwento sa iyo dahil kontento na ako sa pakikinig sa mga binabasa mong sulat ng mga sender ng iyong programa dito sa online. Ako nga pala si Jada, 29 years old at nagwo-work bilang event host and singer. Yun nga lang dahil apektado pa rin ng pandemic ang klase ng trabaho ko. Dahil bihira na ang gatherings and events, ay kailangan kong mag-sideline bilang online seller ng mga ukay-ukay items. Before pandemic ay hataw talaga ako sa mga racket ko, Papa Dudut. Halos hindi na ako nagpapahinga. Dahil yon sa mga nagiging clients ko na inirecommend ako sa mga kakilala nila. Masayahin po akong tao at palaging positive ang pananaw ko sa buhay. Hindi man ako breadwinner sa aming family ay tumutulong pa rin ako sa mga gastusin namin sa bahay. This year kahit paano ay nagkaroon na ng mga event pero hirap pa rin ako makakuha ng clients. Kaya kapag may kumukuha sa akin ay talagang ginagrab ko na, Papa Dudut. Hindi ko na pinapakawalan basta reasonable ang presyo. Binabase ko na rin kasi sa kakayahan ng kliyente kung magkano ang ibabayad nila sa akin. Tulong ko na rin yon dahil alam kong lahat tayo ay apektado pa rin ng pandemic. Last January 2021, tinawagan ako sa phone ng kaibigan kong wedding singer na itatago ko sa pangalang Camille. 2 years na kaming magkaibigan at nagkakilala kami sa isang event kung saan ako nag-host. Sa boses pa lamang niya ay nagkaroon na ako ng hint na masama ang kanyang pakiramdam. Jada, I need your help. Ikaw na lang ang alam ko makakatulong sa akin. Please don't say no. Nakikiusap na sabi ni Camille sa akin, Papa Dudut. Ano ba yon? Talagang hindi ako pwedeng tumanggi kahit na hindi ko pa alam kung anong klaseng tulong ang kailangan mo. Natatawa ko pang tugon. Alam ko kasi na kaya mo, saka hindi ka talaga makakatanggi. Naka-quarantine kasi ako sa bahay. Minalas na positive ako sa COVID, ang sabi pa ni Camille. Ayan, hindi ka kasi nag-iingat labas ka ng labas. Nagparty ka pa last week, hindi ba? Turan ko. Huwag mo na akong sisihin, okay? Balik na tayo sa talagang dahilan kung bakit ako tumawag sa'yo. Kakanta kasi ako ngayon darating na Saturday sa isang wedding. Hindi na ako po pwede kasi alam mo na, nakapag-down na yung ikakasal, paliwanag pa niya. So kung ang ipapalit mo nakakanta, tama ba? Tanong ko. Tama ka Jada, please pumayag ka na. Nahihiya kasi ako doon sa ikakasal Ayaw ko na paghanapin pa sila, 3 days na lang at wedding na nila. Kahit sa'yo na yung kulang nila, saka itong down payment na nasa akin please, pakiusap pa ni Camille. Umuo ako sa offer ng kaibigan ko Papa Dudut, pero ang sabi ko sa kanya na yung down payment at yung kulang na lang ang sa akin. Alam ko kasi na kailangan din niya ng pera. Saka malaki-laki na rin kasi yung makukuha ko para sa ikakasal at okay na sa akin yon. Ibinigay sa akin ni Camille ang pangalan at number ng bride-to-be para tawagan ko. Ayon kay Camille, alam na ng ikakasal na naghahanap siya ng ipapalit para kumanta sa kasal. Nang araw din na yon ay tinawagan ko ang ikakasal na babae. Hello? Kayo po ba si Miss April? Ako po yung kinausap ni Camille na papalit na wedding singer sa kasal ninyo. Friend po ako ni Camille, ma'am. Magalang kong tanong. Nagpakilala na rin ako sa kanya.
Yes, ako nga si April. Salamat at nakahanap ka agad si Camille ng kapalit niya. Thank you, Jada. Tuwang-tuwa na sabi pa ng bride-to-be. Para malaman ko kung okay ba sa kanya ang boses ko ay nag-video call kaming dalawa. Kinanta ko ang isang kanta na kakantahin ko sa reception at nagustuhan niya. Pinuri pa nga niya ako kasi ang husay ko raw kumanta. Damang-dama raw niya yung emotions. Ang ganda-ganda ni April, Papa Dudut. Maamo ang mukha niya at mukhang mabait siya. Kasing edad ko lamang siguro siya. Medyo nainggit nga ako kasi sa edad niyang yon ay ikakasal na siya. Ako kasi after ng last breakup ko 5 years ago ay hindi na ako nagkaroon pa ng boyfriend. Hanggang date lang pero never na nauwi sa seryosong relasyon. Ako kasi ang may problema. Takot ako na muling masaktan kagaya ng naranasan ko sa ex-boyfriend ko. Nag-cheat kasi siya sa akin ng maraming beses. Maraming beses ko rin siyang pinatawa dahil akala ko ay magbabago na siya. Hanggang sa nagising na lamang ako sa aking katangahan at tuluyan na akong nakipag-break, Papa Dudut. Sumusubok pa rin naman ako na pumasok sa isang relasyon kaya nakikipag-date pa rin ako. Siguro kapag natagpuan ko na ang right guy ay mararamdaman ko naman na hindi siya kagaya ng ex ko na manloloko. Pangarap ko kasi na may kasal bago ako mag-30 pero mukhang malabo nang mangyari yon. Dahil sa kasalukuyan ay single and available pa rin ako. After ng video call namin ni April ay sinabi ko kay Camille na nagustuhan ng bride ang pagkanta ko kaya tuloy na tuloy ako. Sagot na rin ang ikakasal ang susuotin ko kaya wala talaga akong naging problema. Nagpa-swab test na rin ako at hindi na lumabas pa habang naghihintay ng result. At nang mag-negative ako sa COVID-19 ay sinundo na ako ng isang kotse para dalhin sa hotel kung saan ako mag-i-stay hanggang sa sumapit na ang araw ng kasal ni April at sa boyfriend niya. Bukas na ang kasal at na-curious ako sa kung ano ang itsura ng pakakasalan ni April. Hindi kasi ako nagkaroon ng chance para makilala yung groom kasi abala raw sa ibang bagay. Kaya nang sumapit na ang araw ng kasal ay pasimple kong hinanap yung groom. Habang nakapwesto ako sa gilid at naghahanda na para sa aking pagkanta ay lumapit sa akin ang organizer at sinabing mag-uumpisa na. Kaya kailangan ko nang kumanta. Grabe ang gulat ko, Papa Dudut, nang malaman ko na yung groom pala ay ang last ex-boyfriend ko na si Alan. Nalaman ko yon nang habang kumakanta ako ay naglalakad siya sa aisle. Kahit na shock ako ay pilit kong inayos ang aking pagkanta hanggang sa matapos na ako. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko kasi ni-expect na sa mismong araw ng kasal niya kami muling magtatagpo. May posibilidad na hindi niya ako makikita rito sa simbahan pero sigurado ako na magkikita kami sa reception. Lumabas ako ng saglit sa simbahan dahil tapos na akong kumanta. Tinawagan ko si Camille para sabihin ang unexpected na pangyayari. Camille, bakit hindi mo sinabi sa akin na ex ko pala yung groom? Nakakaloka, nakakagulat. Hindi makapaniwala kong wika. What? Seryoso ka? Teka, bakit ko naman masasabi? Wala ka namang ipinakitang picture ng ex mo kasi puro ka lang kwento. Sino ba sa ex mo? Yung last ba, yung cheater? Akala mo ay isang chismosang tanong niya. Yes, siya na nga, si Alan. Wala nang iba pa, Camille. Ayoko na. Uuwi na ako. Ayoko makita niya ako mamaya sa reception ng awkward. Natataranta kong sabi. Jada, ipapaalala ko lang sa iyo ha. Nung ikinuwento mo si Alan sa akin ang sabi mo na kapag move on ka na sa kanya. Kaya bakit ayaw mong magkita kayo? Hindi ba nung naka-move on ka na? Dapat ay kaya mo na siyang harapin. Saka for sure, wala na rin sa kanya na magkaharap kayo kasi kasal na siya. Litanya pa ni Camille. Nakuha ko ang pinupunto ni Camille, Papa Dudut. Bakit nga naman ako matatakot na magkaharap kami ng ex ko? Wala naman akong atraso sa kanya. Kung meron mang dapat na mahiya o matakot ay si Alan yon dahil niloko niya ako dati. Pero matagal na yon at alam ko na nakapag-move on na ako. Tama si Camille. Wala akong dapat na maramdaman kapag nakita ako ni Alan mamaya sa reception.
Pagkatapos ng seremonyas ng kasal sa simbahan ay dumiretso na kami sa reception. Sa bahay yon dinaalan kaya para akong nagbalik sa nakaraan kasi madalas ako roon dati noong kami pa. Nang kumanta na ako sa first dance as husband and wife dina Alan at April ay doon ako nakita ni Alan Papadudut. Nakita ko ang malaking gulat sa mukha niya. Alam ko na hindi niya ine-expect na ako ang magiging wedding singer sa kasal niya. Ako na ex-girlfriend niya na ilang beses niyang niloko. Habang nagsasayaw sila ni April sa gitna ay panay ang pasimple niyang sulyap sa akin na parang sinisiguro pa na kung ako ba talaga yon. Kahit pa ang family ni Alan ay nagulat pero mukhang mas pinili nila na huwag sabihin kay April na meron kaming nakaraan ni Alan. Bilang respeto na rin siguro sa bride at baka masira pa ang romantic mood ng araw na yon. Kapag nalaman ni April na ang wedding singer sa kasal niya, ex ng asawa niya. Aalis na sana ako pagkatapos ng huling kanta ko pero bigla akong nagutom. Hindi na kasi ako nakapag-breakfast sa hotel dahil tinanghali na ako ng gising. Kumuha na ako ng pagkain at mabilis na kumain at nilapitan ko na sina Alan at April para magpaalam na. Na-transfer na kanina sa bank account ko yung bayad nila sa akin kaya pwede na talaga akong umalis. Walang imik si Alan. Si April lang ang kumakausap sa akin. Nang nasa labas na ako ng bahay ni na Alan ay nagulat ako nang sinundan pala ako ni Alan. Ang buong akala ko ay kung bakit yun pala ay nakalimutan ko raw na kumuha ng pang giveaway nila na succulent plant. Sinadya ako na ako nang mag-abot nitong giveaway sa'yo para makausap ka na tayo lang. Malaki ang ngiting sambit ni Alan. Tumaas ang isang kilay ko. Congratulations Alan. Finally you're married man now. By the way kailangan ko nang umalis. May emergency sa bahay. Kunwari ay nagmamadali kong sabi. Pag-alis ko sa reception ay dumiretso na ako sa bahay namin Papadudut. Iniisip ko na yun na ang huling pagkikita namin ni Alan at ipinagdarasal ko na sana ay nagbago na siya. Sana ay hindi na niya lokohin pa si April kagaya ng ginawa niya sa akin noon dahil napatunayan ko na mabait na tao si April. Sobrang maasikaso siya sa mga bisita at nang mag-speech ang family niya, lahat ay sinabi na mabuting anak, kapatid, kaibigan si April. The next day habang nag-aayos ako ng damit na ibebenta ko online ay isang tawag ang natanggap ko. Hindi naka-register ang number sa contacts ko kaya wala akong ideya kung sino yon. Sinagot ko ang tawag dahil baka may kung sinong nag-recommend sa akin para sa isang event. Hello, sino po sila? Magalang kong bungad. Hi Jada, kumusta ka na? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig ko. Pinilit kong alalahanin kung sino ang may-ari ng boses na yon Papadudut. Kapag tinatanong ko siya kung sino siya ay palagi niyang sinasabi na hulaan ko. Nainis ako ng tuluyan kaya nagbanta ako na ibababa ko na yon kapag hindi siya nagpakilala. Talaga bang hindi mo na natatandaan ang boses ko? Ako ito si Alan, pagpapakilala pa niya. Paano mo nakuha ang number ko? Nagtataka kong tanong. Sa phone ni April, nakasave doon ang number mo. Tugon pa niya. Huwag mong i-end ang call please. Gusto lang kitang makausap Jada. Dugtong pa ni Alan. Wala na naman tayong pag-uusapan. Okay na yung bayad ninyo sa akin. Na-transfer na agad kahapon sa kasal ng wife mo. Congrats nga pala sa iyo Alan. Ang ganda-ganda ni April. Ang swerte mo sa kanya. Sincere kong turan. Talaga ba? Bakit parang ang bitter ng dating ng sinabi mo? Natatawa niyang sabi. Bitter? Hindi tutol ko. O ang defensive mo naman bigla. Patuloy na tumatawa si Alan. Hindi na ako naging komportable sa mga sinabi ni Alan Papadudut. Kung joke man yon ay hindi nakakatawa kaya pinili ko nang i-end ang tawag nang hindi nagpapaalam ng maayos sa kanya. Wala akong ideya kung ano ba ang pumasok sa utak niya at tinawagan niya ako sa araw after ng wedding niya. Nakakaloka talaga Papadudut. Sobrang unexpected talaga ang mga nangyari sa akin. Sino ba kasing mag-aakala na yung mga nangyayari sa romantic movies and novels ay mangyayari rin sa akin?
Gusto ko na nga lang isipin na panaginip lamang ang lahat pero hindi eh. Totoong nagkita ulit kami ni Alan at kinulit niya ako. Ang kapal nga ng mukha niya dahil tinawagan niya ako at nakipagbiruan pa sa akin na parang wala siyang ginawa sa akin noon. Sa pagkakatanda ko kahit na isang beses ay hindi siya nagsorry sa akin. Palagi niya lang sinasabi na magbabago na siya pero hindi naman niya ginagawa. Naisip ko rin naman na baka masyado lang akong feelingera. Baka wala lang kay Alan ang pagkikita namin. Siguro ay na-amaze lamang siya sa unexpected na pagkikita naming dalawa kaya bigla siyang tumawag. Gusto lang makibalita o makipagkaibigan. Masyado nga lang siguro akong malisyosa. Hanggang sa makalipas ang isang buwan ay muli akong tinawagan ni April. Ang akala ko nga ay alam niya na tumawag sa akin ang husband niya at aawayin niya ako. Hindi pala, Papa Dudut. Aniya kailangan niya ng host para sa 18th birthday ng pinsan niya. Nakita niya raw kasi na nag-host ako sa aking Facebook at nagustuhan niya kaya ako ang gusto niyang kunin. Gusto ko sanang tanggihan dahil magkakaroon pa ng chance na magkita kami ni Alan pero naisip ko na sayang yon. Trabaho yon at kailangan ko ng pera. Kaya sa huli na naigang kagustuhan ko na kumita, Papa Dudut. Tinanggap ko ang pag-host sa birthday ng pinsan ni April. Wala namang naging problema sa mismong araw ng okasyon na yon. Wala roon si Alan kasi hindi siya umattend. Ipinagpasalamat ko yon dahil nagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Ang maganda pa ay nagkaroon kami ng oras ni April para magkausap. Doon ko na napatunayan na mabait talaga siya at friendly. Ang ganyang kausap at madali siyang makasundo. Sobrang hanga ako sa kanya kasi sa edad niyang yon ay nalaman ko na meron na siyang business. Meron siyang isang resto bar sa Lipa, Batangas at ang dalawa niyang kapatid ang business partner niya. Buting araw at pinayagan ng magbukas sa mga ganong negosyo kaya kahit papaano ay nababawi na nila ang mga panahon na sarado sila noong nagsimula ang pandemic. Alam mo Jada, sobrang happy ko kasi si Alan ang napangasawa ko. Bukod sa gwapo siya ay masipag pa. Tinulungan niya ako sa resto bar naming magkakapatid. Saka bibihira na rin sa lalaki yung loyal. Nakangiting turan pa ni April. Muntik na akong masamid sa kinakain ko. Pero baka nagbago na nga talaga si Alan, Papa Dudut. Lahat ng tao ay may kakayahan na magbago basta gugustuhin niya. Yon ang naisip ko. Ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Wala pa ba kayong balak magpakasal ng boyfriend mo? Tanong ni April sa akin. Actually, gusto ko na magpakasal bago ako mag-30. 2 taon na lang at 30 na ako. Wala na ngang 2 years kasi malapit ng birthday ko. Ang problema ko lang talaga ay boyfriend, single ako. Natatawa kong sabi. Hindi makapaniwala si April na single ako, Papa Dudut. Ewan ko ba kung binobola lamang niya ako pero ang ganda ko raw kasi kaya akala niya ay meron na akong jowa. Ang sabi ko ay masyado akong busy sa pagpapayaman kaya hindi ko na masyadong iniisip na magkaroon ng boyfriend. Kahit ang totoong dahilan ay nagkaroon ako ng trust issue nang dahil sa asawa niya. Unexpected na naging magkaibigan kami ni April, Papa Dudut. Hindi ko iniisip na ex ko ang asawa niya. Sobrang deserve naman kasi ni April na maging kaibigan. Supportive din siya kapag nag-online selling ako. Kahit alam ko na marami siyang magagandang damit ay bumibili pa rin siya sa akin. Kagaya na lamang nang bumili siya ng 5 piraso ng blouse na talagang kinatuwa ko. Habang inihahanda ko na para ipadala ang mga damit na in-order ni April ay nagulat ako nang sumigaw ang kapatid kong babae na mas bata, Papa Dudut. Nagtaka ako nang kinikilig siyang pumasok sa kwarto ko at sinabi niya na nasa bahay daw namin si Kuya Alan niya. Akala ko ay nagbibiro lamang siya ngunit laking gulat ko nang makita si Alan sa may salas at kausap ang nanay ko. Nagtatawanan sila na parang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Siyempre nairita ko sa walang pasabi na pagpunta ni Alan sa bahay namin. Ano na lang ang iisipin ni April kapag nalaman nito na nasa bahay ko ang asawa niya. Mama, bakit ka nagpapasok ng ibang tao dito? Hindi ba nag-iingat tayo sa virus? Naiinis kong sabi sa aking nanay. Hindi naman ibang tao si Alan. Saka namiss ko rin ang batang ito eh.
Palagi siya nandito nung kayo pa, nakangiting wika ni Mama. Talagang pinapaalala pa niya ang nakaraan namin ni Alan. Kahit na dapat nag-iingat pa rin tayo. Hindi porket bumababa ng bilang ng mga cases ay magpapabaya na tayo. Turan ko pa. Huwag kang mag-alala, Jada. Ako na nagsasabi sa'yo na clear ako. Hindi naman ako pupunta rito sa inyo kung hindi ako sigurado. Konsensya ko pa kapag ako nagdala ng virus sa pamilya mo. Nakangiting singit pa ni Alan. Totoo na palaging nasa bahay si Alan noong magkasintahan pa kami. Close siya sa family ko, lalo na sa tatay ko na sa makabilang buhay na. Mahilig kasing magdala ng kung ano-anong pagkain si Alan noon kapag napunta siya sa bahay dahil magaling siyang magluto, lalo na ng mga ulam. Mabait pa rin sina Mama sa kanya hanggang ngayon dahil hindi nila alam ang totoong reason kung bakit kami nagkahiwalay. Kahit papaano ay prinotektahan ko pa rin ang magandang image ni Alan sa pamilya ko. Sinabi ko na lang na mutual decision naming dalawa ang paghihiwalay namin. Ang akala ko ay kung ano ang dahilan ni Alan kaya siya pumunta sa bahay. Yun pala ay siya na ang kukuha ng mga in-order na damit ng asawa niya. Inabot na rin niya sa akin ang bayad. Nang mapako na ang order ni April at maibigay yon kay Alan ay inakala kong aalis na siya. Pero hindi pa pala. Nakipagkwentuhan pa rin siya kay Mama. Pumasok na lamang ako sa aking kwarto at ipinagpatuloy ang pagpapak ng iba pang mga order. Siguro ay nasa 30 minutes din ang lumipas nang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Sino yan? Pasigaw kong tanong. Anak ako ito, sagot naman ni Mama. Dahil sa ang alam ko ay nanay ko yon ay binuksan ko ang pinto. Si Mama naman pala talaga pero nasa likuran niya si Alan. Ang sabi ni Mama ay magpapaalam na raw si Alan dahil aalis na ito. Ginamit pa talaga niya ang nanay ko para makita ako. Salamat pala sa mga binibenta mong damit. At least mga mura ng damit ang binibili ni April. Mas makakatipid kami, ang sabi pa ni Alan. Welcome. Sige na, alis ka na. Pakisabi kay April thank you. Walang gana kong pagtataboy sa kanya. Jada, alam ko na hindi ako nakapag-sorry sa iyo sa lahat ng nagawa ko noon. Kaya naisip ko na kaya tayo pinagtagpo ulit ay para makahingi ako sa iyo ng sorry. Jada, sorry sa lahat-lahat. Sana kahit pagiging magkaibigan ay maibigay mo sa akin. Parehas naman na tayo nakapag-move on kaya ayos lang naman siguro na maging friends tayo, hindi ba? Wala akong ibang intensyon kundi ang makipagkaibigan sa iyo. Mahabang litanya ni Alan bago siya tuluyang umalis na. Na-feel ko naman ang sincerity sa mga sinabing yon ni Alan Papadudut. Nakita ko sa mga mata niya ang labis na pagsisisi at kagustuhan niya na maging magkaibigan kaming dalawa. Bigla akong nakonsensya kasi kung ano-ano ang iniisip ko sa kanya. Friendship lang naman pala ang gusto niya. Parang ang lumalabas tuloy ay bitter pa rin ako. Saka tama rin siya na parehas na kaming nakapag-move on at walang masama kung magiging magkaibigan kaming dalawa. Na-imagine ko na ang cute tingnan nun. Magiging magkaibigan kaming tatlo ni April. Naisip ko rin na kung hindi kami nag-work ni Alan bilang magkasintahan, baka bilang magkaibigan talaga kami nakatadhana. May mga ganong pangyayari naman talaga. Marami akong kakilala na couple na naghiwalay pero naging magkaibigan pagkatapos. At mas nagtagal sila bilang friends. Yung iba pa nga ay naging mag-best friends pa. Itinatako sa utak ko na walang masamang makipagkaibigan sa ex. Hindi dapat ako matakot na manumbalik ang nararamdaman ko kay Alan. Dahil matagal nang wala ang pagmamahal ko sa kanya bilang isang boyfriend. Sinabi ko sa sarili ko noon na kapag in-approach ulit ako ni Alan ay hindi ko na siya susungitan pa. Sisikapin ko na maging mabait na sa kanya para maibigay ko ang friendship na hinihiling niya. Kinausap rin ako ni Mama tungkol kay Alan Papadudut. Napagalitan pa niya ako kasi ang taray ko raw napakiharapan si Alan. Hindi raw nito deserve ang ganong pakikitungo. Siyempre wala siyang alam na ilang beses akong niloko ng lalaking yon. Pero kung alam niya siguro baka sa gate pa lamang ay hindi na makapasok si Alan dahil nanay ko na mismo ang magpapalayas sa kanya. Well, siguro nga ay mas maganda na makipag-ayos na ako kay Alan.
Yon ang naisip ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Ang ginawa ko na lamang ay maghintay ng panahon na muli kaming magkikita, Papa Dudut. Ayoko kasi na ako ang mag-reach out. Parang hindi kasi maganda lalo na at meron na siyang asawa. Nag-promise na lamang ako sa sarili ko na kapag pinagtagpo ulit kami ay hindi ko na siya tatarayan. Nangyari naman ang bagay na yon nang muli akong kausapin ni April. Nag-resign na kasi yung lalaking singer sa resto bar nila. Gusto naman daw nilang subukan na kumuha ng babaeng kakanta roon at ako kagad ang naisip nila. Hindi na ako nagdalawang isip at tinanggap ko na ang job offer ni April. Monday, Wednesday, Friday at Saturday ako kakanta sa resto bar nila. After kong pumirma ng kontrata ay ipinakilala nila muna ako sa mga member ng banda na tumutugtog doon. Nag-jamming muna kami ng kaunti para maging komportable kami sa isa't isa. Monday night ako unang sumalang. 3 kanta na sunod-sunod tapos ay pahinga ang routine ko. Sobrang natuwa ako kasi nakita ko sa audience na nagustuhan nila ang aking pagkanta. Nang matapos ang first set ay pumunta muna ako sa CR, Papa Dudut. Paglabas ko ay hindi ko akalain na naghihintay pala sa akin si Alan. Aniya ay pinapatawag ako ni April. Gusto raw akong makausap. Sumama naman ako sa kanya. May isang table kung saan ay naroon si April at akala ko ay kung ano ang sasabihin sa akin, pupurihin lang pala ako dahil ang galing ko raw kahit mga kantang pangbanda. Nang muli akong sumalang sa stage ay may mga nagpadala ng request nilang kanta. Isang tissue ang inabot sa akin. Binanggit ko ang title ng kanta pero walang nakalagay na pangalan ng nag-request. Ang nakalagay doon ay dedicated ang kantang yon para sa akin. Kikiligin na sana ako, Papa Dudut, pero bigla akong naalala na ang kantang ni-request ay ang theme song namin ni Alan noong kaming dalawa pa lamang. Bigla akong nag-alangan kung kakantahin ko ba yon dahil ang hula ko ay si Alan ang nag-request noon. Nandun pa rin sila ni April sa table. Nakatingin silang dalawa sa akin pero iba ang tingin ni Alan. Para bang nangingiti siya pero pinipigilan lamang niya. Pero dahil sa nasabi ko na ang title ay tinuloy ko na rin ang pagkanta. Isa pa ay ayokong isipin ni Alan na hindi ko yon kayang kantahin dahil favorite namin yon dati. Ipinakita ko sa kanya na kaya kong kantahin nang hindi ako naaapektuhan. Malaki ang naitulong ng trabaho ko sa resto bar ni na April, Papa Dudut. Nagkaroon na ulit ako ng regular job at kapag pasok sa schedule ay nakakapag-sideline pa ako sa pag-host at pagganta sa ibang events. Naisisingit ko pa ang aking pag-online selling. Tungkol kay Alan, noong una ay grabe ang pagkailang ko. Pero nang mag-isang buwan na ako sa resto bar ng asawa niya ay nasanay na ako sa presensya niya. Naging kaibigan ko na sila April kaya madalas ay sinasama nila ako kapag lumalabas. Pinatunayan naman ni Alan na friendship lang ang gusto niya mula sa akin. Naisip ko noon na masyado kong binigyan ng mali siya ang pakikipaglapit niya sa akin. Napag-usapan na rin namin kung dapat ba naming sabihin kay April na mag-ex kami. Ang sabi ni Alan ay hindi na yon kailangan malaman ni April dahil okay naman kaming tatlo. Sumang-ayon ako sa mga sinabi ni Alan, Papa Dudut. Naisip ko na rin na iyon ang mas makakabuti para sa pagkakaibigan naming tatlo. June last year ay nag-birthday ako. Kaunti lang ang inimbitahan ko, si Camille, April, Alan at 2 kaibigan ko na magkasintahan. Kaunting kainan at sa gabi ay nagyayaan na mag-inuman. Sila ang sumagot sa alak habang ako naman ay sa pulutan. Nang maubos na ang pulutan namin na sisig ay nagpaalam ako sa kanila na kukuha sa kusina. Lasing na kaming lahat pero dahil sa maaga pa ay tuloy pa rin kami sa pag-iinom. Habang inihahanda ko ang sisig ay nakita kong pumasok sa kusina si Alan. Pulang-pulang mukha niya dahil sa kalasingan. Akala ko ay may kukunin siya pero nilapitan niya ako. Pangiti-ngiti pa ako habang pinapanood niya ako sa paglalagay ng sisig sa sizzling plate. Inakala ko natutulungan niya ako or kung ano ngunit laking gulat ko nang bigla niya akong halikan sa labi ko. Bigla ko siyang tinulak ng malakas, Papa Dudut. Alan, bakit mo ako hinalikan? Galit kong tanong sa kanya. Huwag kang maingay, baka marinig ka nila sa labas. Nakikiusap na sabi pa ni Alan. Tinangkapan niya akong yakapin pero tinulak ko siyang muli.
Parang nawala tuloy ang epekto ng alak sa akin dahil sa ginawa niya, Papa Dudut. Hanga rin naman ako sa lakas ng loob niya. Kahit nasa labas lang ng bahay si April ay kaya niyang gawin yon. Tumigil ka na, Alan. Hindi nakakatuwa ang ginagawa mo. Palalampasin ko ito at iisipin ko na lang na lasing ka kaya kaganyan. Pero kapag inulit mo pa, isusumbong kita sa asawa mo. Pagbabanta ko sa kanya. Tinablan ng takot si Alan kaya nilubayan niya ako. Bumalik kami sa inuman na parang walang nangyari. Nawala na akong ganang ipagpatuloy pa ang celebration ng birthday ko kaya sinabi ko sa kanila na kailangan ko nang magpahinga. Kahit alam ko na parang ang bastos kong pakinggan. Sa tingin ko ay naintindihan naman nila kaya nagpaalam na sila matapos naming maubos ang isa pang bote ng alak. Sa nangyaring yon ay bumalik ang pagkailang ko kay Alan. Kaya sa tuwing magkukrus ang landas namin sa resto bar ay kung todo ang pag-iwas ko sa kanya. Pero isang gabi wala akong nagawa nang ma-corner niya ako sa labas ng bar. Pauwi na sana ako nang bigla niya akong lapitan para kausapin. Nung una ay nagpapakakasual ako hanggang sa isiningit na niya ang nangyari noong gabi ng birthday ko. Alam ko na iniiwasan mo ako, Jada. Dahil ba sa nangyari noong birthday mo? Hindi ko yun nagawa dahil sa lasing ako. Ginawa ko yun kasi gusto ko ang turan pa ni Alan. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan kong wika. That night, alam ko ang ginagawa ko at alam ko rin na yun ang gusto mo. Aamin na ako sa iyo. Nang makita ulit kita na realize ko na mahal pa rin kita, Jada. Nagsisisi ako na sinaktan kita at niloko kita noon. Kaya sana ibigyan mo ng chance na magkabalikan tayo. Please, Jada. Nakikiusap niya ang sabi. Narinig mo bang pinagsasabi mo, Alan? Kilabutan ka nga. Kung magsalita ka parang wala kang asawa. Maawa ka kay April. Napakabait ng asawa mo tapos ginaganyan mo. Makarama ka sana. Galit kong tugon. Ano magagawa ko? Ikaw pa rin pala ang mahal ko. Iiwanan ko siya para sa'yo. Magiging masaya ulit tayo. Sambit pa ni Alan na akala mo ay isang nakakaawang tupa. Alam mo, Alan, ang gago mo. Saka nung sinasabi mo na gusto ko yung nangyari. Tigilan mo ang pag-ilusyon mo. Ipatingin mo yung utak mo at akala ko pa naman ay nagbago ka na pero mukhang ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo sa akin dati. Hindi ka pa nga lang nahuhuli ni April. Alam mo ba ang tingin niya sa'yo ay loyal ka? Ang sabi ko. Hiling ko na sana ay maliwanagan ang pag-iisip ni Alan, Papa Dudut. Doon ko na na-realize na joke lang kay Alan ang friendship na gusto niya mula sa akin. Meron pala siyang hidden agenda at balak pa niya yata ang akong gawing kabit. Siyempre hindi ako papayag. Nasa tamang pag-iisip ako at kahit minahal ko siya noon ay hindi na ulit ako papayag na mapaikot niya ako sa matatamis niyang dila. Hindi ako papatol sa kanya dahil malaki ang respeto ko kay April at sa pagkakaibigan na nabuo naming dalawa. At kahit na hindi kami magkaibigan ni April ay ganun pa rin ang gagawin ko, Papa Dudut. Kaya pala hindi ko mapigilan na bigyan ng mali siya ang pakikipaglapit ulit ni Alan sa akin dahil para kay Alan ay may mali siya pala talaga yon. Hindi lang ako kay Alan nagalit, Papa Dudut. Maging sa sarili ko ay nagalit ako dahil hindi ko pinagkatiwala ng pagdududang naramdaman ko kay Alan noong nakikipagkaibigan siya. Nagpadala kasi ako sa pagpapaawa niya. Ang una kong naisip na gawin ay sabihin kay April ang ginawa ni Alan sa likuran niya. Pero naisip ko na bagong kasal sila ni Alan. Nakakaawa siya kung magkaroon kaagad siya ng ganong problema. Kaya nag-chat ako kay Alan at sinabi ko sa kanya, nakakalimutan ko ang sinabi niya sa akin at hindi ko siya isusumbong kay April basta magbago na siya at huwag na niya akong guguluhin pa. Akala ko ay matatakot siya, Papa Dudut, pero nagulat ako nang sinabi niya na alam niya na hindi ako magsusumbong kay April dahil mas papahalagahan ko raw ang friendship namin ng asawa niya. Gusto kong palakpakan si Alan sa kakapalan ng mukha niya, Papa Dudut. Hindi ko ma-imagine na may mga lalaking kagaya niya na hanggang ngayon ay nag-i-exist pa sa mundo. Ngunit tama siya dahil ayoko masira ang pagkakaibigan namin ni April kaya ang una kong ginawa ay ang iwasan siya.
Blinak ko siya sa lahat ng pwede siyang mag-message o mag-chat sa akin. Kapag sa bar naman ay mas lalo kong ginalingan ang pag-iwas sa kanya. Hindi na ako umuuna sa pag-uwi. Palagi akong sumasabay sa mga kabanda ko o kung sinong nagtatrabaho sa resto bar sa paglabas kapag alam kong naroon si Alan. Yon ay para hindi niya ako malapitan. Alam ko na hindi siya maglalakas loob na lapitan ako kapag meron akong kasama. Naging effective ang pag-iwas ko kay Alan, Papa Dudut. Wala na talaga siyang chance para makausap ako at sana ay matauhan na siya na maling naa-attract pa siya sa ibang babae gayong may asawa na siya. Pero hindi pa pala sumusuko si Alan dahil nang inimbitahan ako ni April sa bahay nila dahil birthday ng daddy niya ay naroon si Alan. Nang makakita siya ng pagkakataon na mag-isa ako na nakaupo sa may living room ng bahay ay tumabi siya sa akin at kinausap ako. Jada, pag-isipan mo ang sinasabi ko sa iyo. Pwede kong hiwalayan si April para sa iyo. O kaya i-secret muna natin ang relasyon natin hanggang sa ready na tayong umamin. Alam ko na natatakot ka kaya umaayaw ka. Sa una lang naman nila tayo huhusgahan. Pagtagal ay makakapag-move on na rin sila. Pangungulit pa ni Alan. Wala ko dapat na pag-isipan kasi ayoko nga. Hindi ako tanga para pumatol sa iyo. Saka hindi ka ba tinatablan ng hiya? Kinakausap mo ko ng ganyan kahit nasa bahay ka ng parents ng asawa mo? Alan, matagal na tayong tapos. Kung ano man ang nararamdaman mo sa akin, mali yan. Tandaan mo, kakakasal mo pa lang tapos parang dinedemonyo na agad ang utak mo. Magsimba ka nga. Turan ko pero mahina lang dahil baka may ibang makarinig. Sa totoo lang nang makita kita ulit nagsisi ako na nakipag-break ako sa iyo. Kung alam ko lang nagaganda ka pa pala ng ganyan nagpakatino na sana ako dati pa. Sambit pa ni Alan. Sobra ang kilabot na naramdaman ko sa mga sinabi ni Alan kaya nagpaalam na ako kina April at sa parents niya na kailangan ko nang umalis, Papa Dudut. Pinayagan naman nila ako at pag-uwi ko sa bahay ay inalis ko sa utak ko ang mga pinagsasabi ni Alan at inabala ko muna ang sarili ko sa pagtingin ng mga order sa aking online shop. Baka may mga hindi pa ako nadi-deliver. Habang nag-iisa-isa ako ng email sa akin ay isang bagong email ang natanggap ko. Ayaw ko na sanang buksan yon dahil nakita ko na galing kay Alan. Nakalimutan ko pala yung i-block doon. Saka hindi ko na rin naisip na kahit sa email ng business ko ay guguluhin niya ako. I-delete ko na sana ng diretso ang email na yon ni Alan pero natalo ako ng curiosity ko kung ano ang laman nun. Kaya ang ending inopen ko ang email niya at nanlaki ang mga mata ko sa gulat at pandidiri dahil puro masiselang picture at videos niya ang isinend niya sa akin. May nakahubad siya at kita ang maselang bahagi ng katawan niya at may video habang may ginagawa siyang kababalaghan. May nakasulat pa doon na alam kong mismo na ito, Jada. Naabot na ng pagtitimpi ko ang sukdulan, Papa Dudut. Sa ginawa niyang yon ay hindi ko na talaga kaya na makipagkaibigan sa kanya. Ang una kong naisip gawin ay i-delete na lamang ang email pero bigla ko naisip si April. Malaki ang posibilidad na ulitin ni Alan ang ginawa niyang yon sa akin. Kung hindi sa akin ay pwedeng sa ibang babae. Sa lahat, si April ang kawawa dahil siya ang asawa. Hindi niya deserve ang ginagawa ni Alan sa likod niya. Mas deserve ni April na malaman na ang katotohanan. Kaya kahit alam ko na malaki ang posibilidad na maaaring masira ang friendship naming dalawa, ay kailangan ko yung isakripisyo. Konsensya ko na kasi ang kalaban ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Sa pananahimik ko kasi pakiramdam ko ay tinotolerate ko ang kawalanghiyaan ni Alan. Pinicturean ko ang email ni Alan at ang lahat ng laman na yon. Sinend ko yon kay April kasama ang message ng pag-amin ko na mag-ex kami ni Alan at hindi sinasadya ang aming pagkikita. Nag-sorry ako sa kanya kasi pumayag ako sa gusto ni Alan na huwag naming sabihin sa kanya na magkarelasyon kami ni Alan noon. Sinabi ko rin na akala ko kasi ay friendship lang talaga ang gusto ni Alan. At hindi ko inakala na may iba pala itong motibo. Nag-sorry ulit ako sa pananahimik ko ng matagal at hindi agad pagsasabi sa kanya. Ang sabi ko pa ay natatakot ako na baka kapag nagsumbong ako sa kanya sa ginagawa ni Alan ay masira ang pagkakaibigan na naming nabuo. Pikit mata kong sinend yon kay April, Papa Dudut. Nasin niya ang message kong yon pero wala akong reply.
na nakuha mula sa kanya. Naghintay ako ng ilang araw pero hindi na talaga nag-reply si April. Inisip ko na lamang na mas pinili ni April na resolbahin ang problemang yon privately. Alam ko na kinausap ni April si Alan tungkol sa mga sinend ko sa kanya dahil simula noon ay hindi na ako ginulo pa ni Alan. Nag-resign na rin po ako sa resto bar at hindi nga lang ako nagkaroon ng chance na makaharap si April para makapagpaalam sa kanya ng personal. Yung isang kapatid niya kasi ang humarap sa akin. Last December 25 ay nakita ko ang post ni April at picture nila ni Alan yon. Masaya silang dalawa. Nakahawak si Alan sa tiyan ni April at may caption na finally ay madadagdagan na kami. Nagbasa ako ng comment at nalaman ko na 3 buwan ang buntis si April. Doon ko naisipan na i-message siya. Ang sabi ko ay congratulations, Merry Christmas. Hindi na ako umasang mag-reply siya kaya nagulat ako nang agad akong nakatanggap ng sagot mula kay April. Nagpapasalamat siya sa akin at humingi rin siya ng sorry dahil hindi siya nag-reply nang magsumbong ako sa kanya. Hindi niya raw alam ang gagawin ang time na yon. Humingi rin siya ng sorry sa panggugulo ni Alan sa akin. Nag-usap pala sila kaagad at nangako si Alan na magpapakatino na ito. Nakikita naman daw ni April na talagang nagbabago na si Alan. Alam kong mahirap nang maibalik ang dating closeness namin ni April, Papa Dudut. Pero masaya pa rin ako na kahit sa maikling panahon ay naging kaibigan ko siya. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pagsusumbong kay April. Hindi man yon na save ang friendship namin ni April ay masaya pa rin ako na na-save naman nun ang pagsasama nila ni April at ni Alan. Sana nga lang talaga ay magbago na talaga si Alan at huwag na niyang sasaktan si April lalo na ngayong magkakaroon na sila ng anak. Pero naisip ko rin na may dahilan kung bakit kami muling pinagtagpo ni Alan. Baka kasi kung sa ibang babae ginawa ni Alan yung paglalandi niya ay konsentihin ng ibang babae yon kahit alam na may asawa na si Alan. Mabuting sa akin yon ginawa kasi alam ni Lord na hindi ko hahayaan ng sarili ko na magpadala sa mga pambobola ni Alan dahil minsan na niya ako naging biktima. Ako naman, happy pa rin sa buhay, Papa Dudut. Bahala na kung hindi mangyari ang gusto ko na maikasal bago ako mag 30 years old. Saka naniniwala ako na ang buhay ay puno ng surprises. Hindi natin alam ang mangyayari bukas o sa iba pang mga araw. Malay ko ba na baka next week or next month ay makilala ko na ang lalaking nakatadhana sa akin. Yung lalaking mamahalin ako ng buong buo at hindi ako sasaktan. Lubos na nagmamahal, Jada. Masyadong mapaglaro ang tadhana at minsan matapos paghiwalayin ng dalawang tao ay muli niyang pagtatagpuin. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayo talaga ang nakalaan. Kaya kayo muling nagtagpo. Minsan ay sinusubok lang talaga kayo ng tadhana, kagaya na lamang ni Jada. Maganda na meron siyang matibay na paninindigan at hindi siya bumigay kay Alan. Bagaman at hindi niya kaagad nasabi kay April ang ginagawa ng asawa nitong si Alan, ang importante ay nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob para gawin yon. Huwag nating tinotolerate ang mga maling nakikita natin. Kung alam natin na nasa tama tayo at kailangan nating magsalita ay magsalita po tayo. At para naman sa mga tao na walang ginawa kundi ang paglaruan ng damdamin ng ibang tao, magbago na kayo. Mahirap kapag hindi lang si tadhana ang maglaro sa inyo. Baka magtandem na sila ni karma at baka huli na ang lahat bago ka magsisi. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Diyos